love, nag-aayos ka, dahil masaya, di ba? Masaya. But after that, ano po ang naramdaman, yung kasiyahan ba na yun ay mag-i-stay sa'yo na magiging masaya ka the whole week or the whole month? No. Panandalian mo, di ba? Amen? Nararanasan niyo. Pero sa ganitong na-experience, nararamdaman ninyo sa ganitong ilang oras ng time na nandito sa church. Pag pinag-unity natin yung church, kagaya like Friday, alam natin sa kanina sa Friday ngayon, maraming okasyon. In between party in the church, mamili ka, and then, like, napili mo yung pupunta ka ng party. After ba na, kinabukasan, masaya ka pa rin ba? Masaya pa rin? Masaya ka rin ilang oras na, di ba? May sayawan doon, may laglakan, may kainan. Masaya ka, oo, masaya ka. But after that, nararamdaman mo pa ba yung kasiyahan? Ano yung resulta ng sakit sa ulo, di ba? May hangover ba, di ba? Di ba? Kuya. Oo, di ba? But, pag piliin natin, mas piliin natin yung pinasabi ng pangako Diyan na yung si Lord ang unahin natin. Yung ating spiritual life is the whole, hindi na yun mawawala. Pag pinili natin si Lord, the whole life natin na maging satisfied tayo. Dahil ang satisfaction ay nakikita lamang sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya sabi dyan is, ang napakagandang pangako ng Panginoon dyan, doon makikita sa last verse, basahin ko sa Tagalog, napakaganda ng pangako ng Lord doon sa last ng Brother Edwin. Pwede bang hindi, ito pala. Doon, ang ganda doon sa Tagalog niya, doon sa pinaka-last ng Tagalog niyan. Kasi sabi niya doon, sa promise ng verse na yan, sa Tagalog, sabi niya, makinig kayong mabuti sa akin at susundin ang utos ko, sabi niya doon. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Amen. Diba? Ang napakaganda ng Panginoon sa verse na yan, ng pangako niya. Ang pangako niya na matitikman natin yung pinakamasarap na pagkain. Kahit man yung masarap man yung pagkain doon sa napuntahan mo na okasyon o whatever. Pero yung inihahanda ng Panginoon sa atin ay walang kapantay at walang katapusan, walang kapantay sa lahat ng bagay sa mundo. Amen? Kaya mga kapatid, sama-sama nating palakasin ang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang imbitasyon upang palaguin ang ating pananampalataya at ituon ang ating mga sarili at isip at puso natin sa kanya lang. Kaya tayo manalangin. Heavenly Father, salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na kami ay binigyan mo pa ng isang pagkakataon, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakagandang umaga, sa panibagong kalakasan, Panginoon. Ganon din po, Lord, salamat sa restoring, Panginoon, ng aming mga soul, Panginoon, at sa pagpapalakas pa ng aming mga pananampalataya sa Panginoon. Nawa, Panginoon, ang patuloy mo kaming hindi kang magsasawa sa pagmamahal at pagmamahal sa amin at pag-uunawa at pagpapatawad, lalong-lalo na sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong kabutihan sa aming Lord. Minsan, Panginoon, ay hindi mo kami pinabala. Sa kabila, Panginoon, ng aming kakulangan, na minsan, Panginoon, may mga bagay na mas inuuna kami, Panginoon, kaysa sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang na minsan ikaw ay hindi nagkulang sa amin. Salamat, Lord, sa lahat-lahat, sa iyong dugo na tumagas sa krus, Panginoon, upang tubusin kami sa iyong kasalanan, sa aming mga kasalanan, Panginoon.
Ganon din po, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon, upang kami ay magtipon-tipon muli upang magpasalamat at makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat din po, Lord, sa mga naririto, Panginoon, na naglaan ng oras sa iyo, Panginoon, at ikaw ang pinili, Panginoon, na unahin. Ganon din po, Panginoon, sa mga hindi nakarating, Panginoon, sana po patuloy mo silang abutin ng iyong kamay, Panginoon, at i-bless mo, Panginoon, at pag-ingatan mo sila, Panginoon, kung nasaan. Ganon din po, Lord, ang taong magdadala ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Ibuhos mo po ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ikaw lamang ang makita at ikaw lamang ang manguna sa umagang ito, Panginoon. Ganon din po, Lord, sa mga music ministry at sa lahat ng taong gagamitin mo sa umagang ito, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga puso at ang kanilang mga kaisipan at patuloy mo silang i-bless, Panginoon, sa araw-araw nila, Panginoon, pamumuhay at ganon din po hanggang matapos po, Panginoon, ang Friday service na ito, Panginoon. Lukuhin niyo po ng iyong banal na dugo ang lugar na ito upang kami ay ang aming atensyon at ang aming focus ay nasa sa iyo lamang, Panginoon. I rebuke all the distraction, Panginoon, ang antok, Panginoon, in Jesus' name, nasa iyo lamang, Panginoon, maituon ang aming kaisipan at wala ng iba, Panginoon. Ikaw lamang ang maghahari sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat muli sa umagang ito, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan sa iyo at binabalik namin sa iyo. In Jesus' name, Amen.
yan ay plano ng Lord. Because, sabi ko nga po, may plano, may magandang plano ang bawat Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po, sa dasal po muna natin, let us celebrate the goodness. Let us celebrate the faithfulness ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amin po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, Amen.
Thank you, Lord, Father God, for your moving of your Holy Spirit. Father God, Lord, we are here, Father God, your people right now. We are humbly bowed over, Father God. Sa inyong paanan, sa pagkakataon ito, Father. Sige po, at this moment, let us continue to worship the Lord. Because I believe that God is with us right now. Naghihintay lang po siya. Narito po siya sa atin ngayon. Let us come to the Lord right now. Because I believe that God wants to speak to each every one of us right now. God wants to bless to each every one right now. So, tayo po, bilang mga anak niya, hayaan po natin ang Panginoon ay patuloy na magsalita, kumilos sa bawat isa. And right now, sabi po ng ating kapatay, let us commit once again ourselves to the Lord. Patuloy tayo magpakumbaba sa Panginoon. Magpalinis at patuloy na ang kanyang banal na Espiritu ang kumilos sa ating kalagitnaan. Sa pagkakataon ito. Yes.
This is our life, Father God. We're continue offering to you, Lord God. We're continue committing our lives to you, Father God. Mold us, Father God. Mold us, teach us, Father God. Teach us, Lord God. Speak to us, Father God. Ito po, Panginoon, ang awitin ng aming puso, Lord God, that we are offering our lives to you, Father God. We're committing our lives to you, Lord God. We believe, Father God, that each and every one right now, Father God, nararamdaman namin ang iyong pagkilos, Lord God. Thank you, Lord, for your presence, Father God. Hallelujah. Thank you. Oh, we're worthy to be praised, Father God. Tayo na nanatili sa posisyon natin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya na kung saan kami lagi lamang, Panginoon, inumitingin sa inyong pagtatapat at kabutihan. Sa mga awitin ito, Lord, namin pinapahimulo po sa inyo. Walang ibang itinataas, hindi kayo po lamang. Lord, sa kanila po, Lord God, na tunay na kami hindi tarapdaman. Yan ang dahil sa iyong dakilang pagbuhan. Ginawa ko niyo kagad. Dapat Panginoon, ibinigay ko sa professional. Pagkay ka naman sa amin, Panginoon, kahalagahan ng bawat isa na iyong mahal. Salamat po ang marami, Panginoon Jesus, sa katapayan mo. Salamat po ang marami sa iyong ginawa sa Diyos para sa amin. Lord God, and we thank you for giving us this, Lord God. Wala kami ibang pagkataas sa iyo ng iyong pangalan that is been given to this earth for us to be saved. And that name is Jesus. Jesus, we make you the center of this place because this is your church. You belong. This church belongs to you. Kaya salamat po kami Panginoon sa kabuuan. Narinig po ninyo ang mga awitan na ito naka-address lamang po sa inyo. Papuri para sa inyo, kalwalhatian para sa inyo. Because you deserve all the praises, honor, and glory. Holy Spirit, we always thank you. You are in our heart. You are in our presence. Lord Jesus, as you said that if there are two or three gathered in your name, you are here. We acknowledge you for being in omnipresence. We acknowledge you as our omniscience. And we continue to praise you being our omnipotent God. Maraming salamat, Panginoon, nawa sa palimula hanggang sa pagtatapos. Wala kaming ibang itinataas, kundi ang iyo lamang, Panginoon, na dakilang pangalan na siyang aming laging pinahamahawakan. Because that name, all knees will bow and all time will confess that Jesus Christ for the glory of God the Father. Praise you, wonderful God. Give him praise, clap of praise to our Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang Friday once again sa bawat isa po sa atin. Kagabi pa lamang po hanggang kanina at medyo marami po ang medyo nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam sa dalawa tatlo. But we thank God dahil sa kabutihan po ng Panginoon, niloob po niya na tayo narito upang patuloy na
ibigay ang ating time para po sa ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi nga doon sa Matthew, according to the book of Matthew 4:4, that man should not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. So yun po ang ating spiritual feeding sa magitan po ng kanyang mga salita. So let us call our scripture reader for today. Takas na boses ko. Ganun ba? Sige. All may request everyone to please rise in reverence to the reading of His words. The Word of God will be delivered today to us today by our senior pastor, Rodri Salve. And to the scriptures, verse reference is taken from the book of Psalm 139, from verse 13 to 16. I repeat, the scriptures verse reference is taken from Psalm 139, verse 13 to 16. I will be reading from the New King James Version. In verse 13, for you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. But marvelous are your works, and that my soul know very well. 15. My frame was not hidden from you, when I was made in secret, and skillfully drawn in the lowest parts of the earth. And verse 16. Your eyes saw my substance being yet unfolded, and in your book they all were written. The days portion for me, when as yet there were none of them. May the Lord add blessings to the reading of His words. And now, you may now be seated. Thank you, Brother Vic, sa pagkabasa po ng salita ng Panginoon. This time, I want to have your full attention para po ating makuha po yung mensahe po ng dakilang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang ating pong theme actually sa umaga po ito ay patungkol po sa ating kalagayan bilang na sa ating Panginoon Jesus. At alam naman po natin na ang New Testament ay meron po siyang 21 epistles. Ano nga po yung epistles? Sa Tagalog? Epistles. Pag apostles, apostol. Pag epistles, sulat. Thank you. Yan po ay mga sulat na naka-address sa patutunguhan. For example, yung epistles ni Paul. Ilan po ba ang mga epistles ni Paul na nasulat? Ilan? 19. 13? 13? Okay, kulang na isa. Meron pang isa. So, 14 po ang sinulat ni Paul. At sa 14 po na sinulat ni Paul, ito po ay meron siya laging tema na kung saan ito po yung word na in Him, referring to our Lord Jesus Christ or in Christ. For example, in the book of Ephesians. Sa book of Ephesians alone, ay meron tayong makikita doon sa book of Epistles of Paul to the Ephesians, meron po doong 12. So kung the entire epistles, sa 21 epistles na nasa New Testament, tandaan po natin, mayroon po ditong word na involved o number 1 po yung tinatawag na in Christ, you are in Christ, He is in Christ, I'm in Christ, or in Him, which also referring to our Lord Jesus Christ. For the 21 epistles, mayroon pong 70 times na minention po yung tinatawag na in Him or in Christ alone. For example, in Ephesians chapter 2, 8 to 9, makikita mo dyan, for by grace, you have been saved through faith in Christ Jesus. Isa lang po yan, pero mayroon po dyan 12. So kung ang total ay 70 in these 21 epistles in the New Testament, ang 12 po roon napunta lang sa isang
book, which is in the book of Ephesians, sulat ni Paul sa mga taga-Episo, 12 times. So, ilan po yung epistles ni Paul? 14. Okay, kung ako may accept, stand corrected for that, before I mentioned 13. But, sa kalahat-lahatan, kung bibilangin mo talaga, isama mo si Philemon, yan ay 14. Total of 14. Sa 14 na sulat ni Paul, yung kanya mga epistles, mayroon siya doon minention na 37 times yung pong word na in Him, referring to our Lord Jesus Christ. Sa Ephesians, ilang beses? Hindi. Sa buong epistles ni Paul, sa 14 epistles, 37 times na minention yung in Christ or in Him. Sa book of Ephesians alone, minention, ilan? Thank you. 12 times. Mababasa mo yan. Napaka-iksi lang ng Ephesians. Pero minention niya ng 12 times. So out of 14 epistles, ang almost one-third doon napunta lang sa book of Ephesians. So ganun kahalagang ito because this theme na sinasabing in Christ ay napakahalagang theme. It is to the fact and a very great theme or referring to our Lord Jesus Christ because we are now going to connect ourselves being you and I is in Christ nung atin po siyang tinanggap as our Lord and our Savior. Let us pray. Heavenly Father, today we humbly come before you once again and papasalamat po kami sa iyong presensya sa aming kalagitnaan dahil ang amin po, Panginoong katauhan, hindi, Lord God, ay hindi, wala kami may tago po sa inyo. Hindi kami patuloy na lumalapit sa iyo, na patuloy ng pangunahan, maging ang pag-aaral po na ito, Diyos, o maging ang sermon na ito, upang ito'y maging kabahagi ng aming buhay as we apply this sa aming pong buhay. So maraming salamat, precious Holy Spirit, because we acknowledge that you are our teacher and our preacher now in order to bless your people. Yes, your servant only as a vessels of your holy word for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. So ito po isang napakalaking title na ginawa po ni Paul, yung pong word na in Christ, which is totoo naman talaga. Kasi mula natin po siyang tanggapin. Ang ating pong tatalakayin sa umaga pong ito, yung pong napakayaman na pag-ibig ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, nung siya po ay ating tinanggap. Who among you here can say, how God loves you? Mami-measure po ba natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin matapos mo siyang tanggapin? Ha? Paano natin i-measure? O sige, paano mo mami-measure yung pag-ibig ng Diyos sa'yo? By God? Love ng God sa iyo. For God so loved the world that He gave His only 3:6 that He gave His only begotten Son, and those whoever believes in Him should not perish but have an. So His love is what? Everlasting. Oh God. Palapakan natin si Lord. That's really true. That's really true. That's really true. Yan po ay isang katotohanan na ang pag-ibig po sa atin ay everlasting ng ating pong dakilang Diyos. I think kasama yan sa ating list po dito. But I would like to cite 3 important truths about that great love when you are in Him or when you receive Christ as your Lord and personal Savior. Balikan po natin yung ating scripture reading kasi doon po tayo huhugot ng mga salita na ating pong pagyamanin kung talagang gaano ka-superior itong pag-ibig ng Diyos na Kanya pong binigay sa bawat isa sa atin. Una po nating tunghayan dito, yung pong God's love is so powerful or great, we should say. Pero I put that as a superior para po sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, for you form my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous you are, your works, and that's my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrote in your lowest part of the earth. 16.
Your eyes saw my substance, being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Kung ating pong tutunghayan yung matalinghagang pagpapaliwanag po ni manunulat po ng Psalms, sa Psalms napakarami pong sumulat. Dito sa 139, I believe sa last part po ng Book of Salmo, mga awit, si Moses ang nag-contribute dito. Hindi na si David. Okay? So dito pa lang atin pong, mayroon kang yung clicker? Pwedeng pakihiram ng kapatid. Kukunin lang po natin yung tinatawag ni Brother Edwin na everlasting love. Thank you. Nagana siya. Thank you. Ang pag-ibig daw na ito na pinapaniwalag po dito, ang sabi po dito, your eyes saw my substance being yet unformed. Ano ang ibig sabihin dito ng manunulat ng Salmo? Wala si David ang unang sumulat, but marami silang sumulat. Anong ibig sabihin dito na pinapaliwanag ko ng manunulat na ito? Nasaan ka sa lugar na ito noong ang iyong pangalan ay isinulat na ng Diyos sa aklat ng buhay na? There were? Okay, in your book. So makikita dito, ano ang iyong kalalagayan? Let me just ask you, if God, I use that word everlasting because you use that word, because that's really true. Ganon tayo kamahal ng Panginoon Jesus. He loves us so much. And that love, according to the Word of God, is everlasting. Alam naman natin pag sinabing everlasting, walang katapusan. Walang from eternity to eternity kasi everlasting without end. Okay, ang sabi ko dito, your eyes saw my substance being yet unformed. Saan ka pa noon? Sinong may background dito sa medical para malaman natin? Ano ba yung unformed ka pa? Anong tawag sa atin noon? Ha? Saan? Saan? Zygote. Okay, saan yung zygote? In your mother and father, in your grandfather and grandfather. Nakikita po natin dito na hindi ka pa nga, kumbaga, ang iyo pong katauhan bilang Richard pa nga naman. Richard? Sorry, Jasper. Maging si Jasper, akala ko Richard. Makikita po natin dito, yung pag-ibig na sinabi ng brother sa John 3:16 na everlasting, yung wala ka pa mismo, being yet unformed, hindi ka pa, yung word na embryo, ano ba ang kalalagayan nun? Ha? Yung embryo. Okay, hindi pa develop. Kasi ang embryo, magmi-meet pa yan ng 9 elements o cells para mabuo yung tao. Ano pa lang yun? Wala ka pa doon. So what we are trying to say in here, ganito tayo pinahalagahan ng Diyos because of that I will use your word, everlasting love. Naunawaan po natin, mayroon nga diyang mayroong isang mag-asawa. So ang mag-asawang ito, mayroon silang 4 na anak. So, ang anak nila, puro lalaki. Ang panganay, pinangalanan na lang Matthew. Ang pangalawa, pinangalanan na lang si Marcos. Ang pangatlo, pinangalanan lang si Lucas. Ang pangapat, pinangalanan nila ng John. So, nabuo na. So, sa madaling sabi, habang lumalakbay po yung mga araw, hindi inaasahan, nagbuntis uli si Mrs. Tapos na ang gospel, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. Nag-isip ngayon yung tatay, sa ano kayong ipapangalan natin? Pangalanan natin ng Acts. So, dumating yung bata, lalaki nga. Di pinangalangan nila ng Acts. Nagtaka ngayon yung asawa niya. Sabi ko, ba't naman Acts ang ipapangalan mo? Wala naman yata yan sa Acts. Tao ba yun? Sabi niya, kasi aksidente ito eh. Kaya, ang sabi niya, pangalanan tayo natin ng Acts. But let me bring your attention today. Now, whatever things happened sa ating pong mga buhay, there's no accident with that. That is part of our journey. Let us go for Jeremiah chapter 1 verse 5.
Ang sabi po dyan, sa mga bagay-bagay, so nakikita po natin, before the embryo, substance ka pa lang nga eh. Doon ka pa lang sa lugar na kung saan ay alam na ng Panginoon kung sino ito, si Felix de Guzman, no? Tama? Rosales. Felix, Brother Felix Rosales. Ilang henerasyon pa, Brother Felix, your name was already written that last week. God has already made the things possible for you. Dahil ang iyo pong pangalan on that day was written in the book of life in heaven. Ganun po yung katotoo. Isipin mo, substance pa lang, hindi pa naging embryo ikaw, wala ka pa doon sa tube, yung mayroon pa mga cells na po, wala ka doon. Yet, alam na ng Panginoon that si Felix Rosales ay tatanggap sa ating Panginoon on that day. That was last 2 weeks ago. Dahil ang ating pong Panginoon ay mayroong pag-ibig, Brother Edwin, na everlasting. Pag sinabi pong everlasting, that's for sure. That's from eternity to eternity. Sa madali pong sabi, sa Jeremiah chapter 1, verse 5, ito po ang sabi. Ang sabi po dito ng Bible, ang sabi po dito, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet of the nations. Ay lahat na lang before you were born, before you were put in your mother's womb. You are skillfully and wonderfully made according to the Holy Scriptures. Kaya walang duplicate eh. Kaya yung medyong, ito lang, hindi sa totoo lang. Kahit pa anong facial na gagawin mo pagdating sa harap ng Panginoon, babalik at babalik yung anong kwento dyan, ito nagpapatawa rin. Hindi ikaw yun Ang mukha nitong platang ilong. Ba't ngayon matangos na ilong mo? Facial, pinabalik ni Peter doon, balik ka muna sa baba, patanggal mo yung lahat ng facial na pinakabit mo. So, madaling sabi po, sa ating pong Panginoon Jesus, there is no accident. That's really true because His love is everlasting. That's true. Kaya napakaganda pong maglingkod sa ating Panginoon Jesus dahil tiyak na tiyak, if Christ is in you, in Him alone, you can have that everlasting love in John 3:16. Ito po yung mga kahalagahan, although alam po naman natin, but sometimes we neglect because of our busyness. Sobrang busy. Namimiss yung sabi ni Sister Beth po kanina sa kanya pong introduction about yung halimbawa, kung ano mo talaga, ma-embrace mo yung reality na talagang God's love for you is super great, yun, makakaano ka. Teka lang, ano tayo sa ating andali lang